Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News 19 minutes ago. Sabi dito, iginiit ni election lawyer attorney Romy Macalintal na hindi maaring baguhin o pag-usapan ang kinakailangan bilang ng boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil malinaw umano sa saligang batas na 2/3 ng lahat ng senador o 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Aniya, magiging abala lamang ito sa magkabilang panig dahil hindi naman maaring pag-usapan o pagkasunduan ang nakasaad sa konstitusyon. So ito yung kanyang exact word. Sabi niya, with due respect to the prosecution at saka defense, hindi naman pwedeng baguhin nila ang numero sapagkat sinasabi ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of the Senate, kaya lumalabas na 16 ang boto at yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Okay. So nangyari na po yung pre-trial conference last week. Yan ang isang point of contention. Ilan ba ang number of conviction votes? Agree ako, kahit hindi ako lawyer, ang pinag-uusapan diyan sa pre-trial yung mga petsa, mga ilan yung mga testigo, mga dates, mga ano. Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? May ganun tayo. In the same manner, kailangan pa bang pag-usapan yan? Grabe kasi itong mga Duterte diehard haters. Sila yung nagsusulong sa idea na hindi. Example, si Congresswoman Luis Tro. Hindi naman yung all members, hindi naman 24 ang automatic na ibig sabihin yun. Tawag dyan ni Attorney Baligod is, may legal term niya, nakalimutan ko na muna. Parang bending the Constitution na yun. Mabuti na lang at nagsalita ang isa sa mga framers ng Konstitusyon, 1987. Si dating Supreme Court Justice Hilario Davide. Sabi niya, it should be 16. Wala nang dapat usapan. Framer of Constitution na yan, yung intent. 16 yan dapat. Isa pang batikang abogado, si Attorney Edward Chico. Sabi niya, 16. Kasi pwede lang mabawasan yan kung namatay ang isang senador. O isa o dalawa. May namatay bang senador? Wala naman. Nag-resign. Meron bang nag-resign? Wala naman. Na tumanggap siya ng executive position, naging cabinet secretary, meron ba? Wala naman. Na-expel. Parang sa Kamara, nagbotohan ang mga kongresista, tinanggal nila si Kiko Barsaga. Yun, wala na siya. Mayroon na bang senador na na-expel? Wala naman. Ito lang yung apat. Kung nangyari itong apat, yes. May isang namatay, may isang nag-resign, may isang tumanggap ng posisyon sa cabinet, may isang na-expel, di -4. Yon, 20. Yan. That's the only time na yung all members of the Senate maging 20 na lang. Kaya kung may impeachable officer na tatalakayin ng 20 remaining senators, yun na, 2/3 of 20. Wala namang nangyari dito sa apat.
So very clear, yung suspension, hindi yon expulsion. Kasi sabi nila si Jinggoy daw na suspend. Oh no, hindi. Suspension lang yan, 90 days nga lang yan eh. Wala, hindi nakalagay sa konstitusyon na dapat mo siyang tanggalin. Kaya 16. Bakit ipinipilit nila na ibaba? Kasi alam nila itong mga powers that be, Malacanang ba yan o ano, mahirapan sila na makakuha ng 16 votes. Alam nila yan. Kaya kung ano-ano na lang iniisip. Kaya agree ako dito kay Attorney Makalintal, isang batikang abogado. Matagal ng abogado ito. Estudyante pa lang ako, naririnig ko na yung pangalan niya, Romy Makalintal. It should be 6. Hindi na dapat pag-usapan yan. Oh. So, ano kayang mananaig? Tingnan natin. Ayan ang mga... Sino kayang presiding officer? Isa pang question yan. Will it be Gatchalian? Or ituloy nila yung plano nila si Escudero? Kasi, yung mga naunang impeachment trial, I think si Erap, panahon ni President Erap, si Chief Justice, sino ba? Kalimutan ko na yung panahon ni Erap. Ang alam ko, nung panahon ni Corona, si Senator Enrile, isang abogado ang presiding officer. Yung kay Erap, alam ko isang abogado rin eh. Yung presiding officer, nakalimutan ko lang. Davide ba? Ay, hindi naman. Chief Justice man si Davide. I don't know. Ngayon lang, magkakaroon ng non-lawyer na presiding officer. Parang alanganin si, kasi businessman yan eh. Hindi naman yan. Mahirapan. Kaya pinupos nila na si Escudero. Tatanggapin ba ni Escudero? Will it be a good move? Sabi ng isang professor, Professor Franco ng UP, hindi, may bagahe si Escudero. May bahid din niya sa korupsyon eh. At saka yung Fort Weed na kapalpakan niya nung last year, wala. So, good luck sa impeachment trial na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay sa Tagaan na So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan og yero. Karaan na gid kaayo ang mga yero og mga dagko na gid ang buslot pod. Kaning ang diri dapit ipang sapahan og habol. Mga karton. Isapahan lang daw ang mga habol. Mo na gid ni mga tarpaulin lang gani ang upan. Ang banan lang og mga kahoy. So muna gid ni ang ilang pagpuyo. So mo na ning ang yero nga among ginahatag nga ipuli sa ilang atop karon nga katong ilang atop nga buslot na. So mapulihan na gyud karon kay mo na ni ang yero nga ihatag itabang sa ilaha. So ang gawas nga bahin mo na ni ang itsura sa ilang balay oh.
O karon human na gyud sa pag-atop ang among tabang nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Na ang akat Ginoo o naupulihan sa kadugayon on ha na kuan ni sa amat Ginoo nga dili na gyud kumuulanan. O so pila na to ka tuig anti imong balay? Naka tuig. Unom na ka tuig. Oo. So aya pa gyud anti napulihan. Napulihan. Oo, so salamat. Salamat sa naghatag. Oo, salamat.